Hi guys, good morning, good Guys, afternoon. Kumusta po kayo guys? Sa mga hindi pa nakakaalam sa trabaho ko ito sa Saudi, ito pala yung trabaho ko guys. Yung in-attend ko sa Pinas is merchandiser, pero pagdating ko dito sa Saudi, ano pala, dalawahan kami dito. Usually yung trabaho ng merchandiser is ano na siya, nagdi-display ng mga item. Pero kami rito all around eh. Kami nagdi-display, nalilinis lahat. Pati nga yung trabaho doon sa warehouse, yung nag-aanod sa labas didiskarga ng mga item sa labas, yung inaanod sa trailer ng malalaking truck. Kami pa rin yung ano pa siya, mano-mano. Baka nakala ng iba na masarap yung trabaho ko dito sa Saudi. Hindi ko, ano kami, bugbog kami sa trabaho tapos underpaid. Pero magkaganon pa man eh, patuloy pa rin lumaban sa buhay kahit pa paano. Para naman maibigay ko naman yung mga pangailangan ng pamilya dyan sa Pinas. Para na rin sa kinabukasan ng aming pamilya, kailangan tiisin muna. Eh, hindi naman sa lahat ng oras tatanda tayo dito sa abroad. Kailangan din natin umuwi ng Pinas para magpahinga na. At nagpapasalamat rin ako sa ating Panginoong Diyos na kahit pa paano binigay tayo ng opportunity para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Kasi sa dinami-dami naman gusto mag-abroad, ikaw rin ang isa sa pinala, di ba? Kaya kahit anong trabaho dyan, huwag ka namang pili. Siyempre, para sa ano mo rin yun eh. Para sa ikaganda ng buhay mo kapag inaayos mo naman yung trabaho mo dito. Actually, sa lahat ng mga na-upload ko dyan sa Facebook ko kaya dito sa YouTube. First time ko po itong gagawin mag-voice over guys. Kasi sa isang account, sa ibang account ko, yung sa F2, talaga napaka-stricto doon eh. Kaya dito muna ako mag-focus dito sa YouTube. Baka naman na monetize ako dito sa YouTube. Kapag ka naman ay nagustuhan nyo yung mga videos ko guys, subscribe naman yung channel ko, Ulysses Armero. Lalagay ko na lang yung link sa baba ng comment section. Pagka pala tayo sa trabaho ko, ito pala yung ginagawa ko guys, isa na siya. Nililinis ko yung pinakababa kasi yung mga items sa taas nagmo-moist yun to. Ibig sabihin, kapag nagmo-moist, may lumalabas ng mga tubig. Tsaka yung tubig na yung mga marurumi na eh. Tapos yung bagsak yan dito sa baba. So ibig sabihin yung pinakamarumi sa baba talaga. Kaya dito ako nililinis sa pinakababa. Tinatanggal ko yan na tapos nilalagyan ng spray para kahit pa paano eh matanggal talaga yung mga dumi-dumi sa ano na nakaligid sa mga metal na yan, yung mga mapuputi. Kasi halatang halata talaga yung mga dumi kapag maputi yung lagayan, di ba? Actually, itong video na to is ano pa siya, last year ata. Last year at saka ano, buti hindi ko na-delete sa files ko itong video na to. Kasi actually, first time ko itong i-voice over yung mga videos ko guys. Pag-subscribe na po ng dapat sa travel area ko guys. Dalawang tao dapat talaga dito ma-assign kasi meron din akong isang area, yung mga frozen section. Pero sa mga kasamahan ko talagang ayaw nilang magpa-assign dito sa area ko kasi alam nyo na about sa expiry. Sobrang napaka-stricto dito about sa expiry guys. Konting mali lang wala na. Malalaki na yung babayaran mo dito sa ano, in charge ng mga baladiya. Yung baladiya pala guys, ano yan, government yan dito sa side. Isang private yata dito sa Saudi na nag-check or kaya nagmo-monitor ng mga items sa mga supermarket kapag may expiry yun yung ano, yun talaga ang pinupunteriya nila yung mga expiry guys. Baladiya ang tawag yan dito sa atin, yung tinatawag yan sa atin na DTI, yung mga sa Department of Trade and Industry, pero dito Baladiya ang tawag sa Middle East dito sa Saudi. Kung ko lang sa ibang GCC country, pero dito sa Saudi Baladiya ang tawag yun. Yung nag-check sa mga ano, item na sa mga tindahan, yung mga food item, tinitingnan nila yung marurumi, yung mga tuloy yung video so guys, ang haba nito 21 minutes, pero yung nabuwas over ko is ano pa lang, maraming 5 minutes pa ako. Hindi naman tayo pwede makapagsalita ng dire-diretso kapag hindi natin dapat iisipin muna natin kung ano yung sasabihin natin para kahit pa paano ay akma siya sa ating ginagawa, diba? Yung upload ko man ito ito talaga yung pinakauna kong videos na mahaba sa YouTube na may voice over
At sa mga makakapanood naman ng video sa to, paki-comment kung anong lugar po kayo para at least alam ko naman. At least may idea ko kung saan nakakarating itong videos ko guys. Actually ito pala yun yung sinasabi ko kanina. Ito yung pinakauna kong videos na may voice over. Paki-comment na lang sa comment section guys kung anong lugar yung area nyo para at least alam ko. Ano nga pala guys, hindi talaga mahirap pagka dalawang section yung i-handle mo dito sa mga supermarket. Kasi hindi mo talaga mapukus yung isa. Kasi dalawa, tapos ikaw lang mag-isa, tapos ang laki-laki. Diba? Kailangan mo talaga ng matinding matinding strategy. At least kahit paano gumagaan-gaan naman yung trabaho mo. Kasi about dito pa sa fresh ang mga juices at saka sa mga gatas guys, ano talaga siya, 3 days talaga siya, bubantayan mo kasi mag-i-expire yan, 3 araw lang yung shelf life niya. Kaya ang ginagawa ko kapag nagtatanggal ako ng expiry, nag-a-add ako ng 3 araw sa isang araw na yun para at least kahit paano ay medyo safe naman kapag may isang araw akong makaligtaan, at least safe kung hindi ako problema sa susunod na araw kasi natanggal ko na yung expiry sa araw na yun. Hindi kasi biro kapag ma-assign ka dito sa press and dairy section guys kasi mabilis lang masira yung mga item dito. Kaya kailangan mo talaga i-check ito ng paisa-isa at saka daily mo siyang i-check. Kasi kapag mahulihan ka, ayun, malaking problema yun. Pagkakalain mo, ito na yung area ko. Hindi guys, meron pa akong isang section, yung frozen section guys. Pati yung mga juices, mga juice at saka yung mga ice cream. Sa akin na yung hawak. Tapos ako lang mag-isang nagtatrabaho dito sa isang section kasi yung iba magkasama namin ayaw na lang hawakan itong section kasi yun nga, yung pinakamahirap ito sa yung expiry. Ano nga pala, mag-aalilimang taon rin akong hinahawakan itong section na ito guys. 5 years na ako rito sa dito sa area at saka dito sa branch na to. Kasi dati doon ako na-assign sa syudad sa Damon at saka doon sa Kubar. Pero ano lang yun doon, 2 years lang. Pero dito sa lugar na to, itong tinatawag na CapG, dito talaga ako nagtagal guys, dito sa branch. Marami na akong kasamahang nagdumaan dito, pero lahat sila nagsipag-isipan. Yung sa akin, tinitiis ko na lang ito kasi mahirap paghanap ng trabaho sa Pinas na kaparehas ng sahod mo dito. Kasi sa atin, kung wala kang sasakyan, o wala kang mode of transport dyan na pang-allowance wala. Yung sahod mo kakainin mo lang sa snacks, sa baon mo, sa gas kung may motor ka man. Lalo na yung pangonsum mo sa araw-araw pati sa pamilya. Ibig sabihin kulang at kulang talaga. Di katulad dito sa abroad kahit pa paano makakapag-ipon at saka may padala mo lahat yung sahod mo, diba? Kasi may food allowance naman, okay na yun, libre na yung bahay pati yung sasakyan. So ibig sabihin medyo lang siya, medyo iba kung sa Pinas tayo magkatrabaho. Dati dito ako sa GE na-assign pero ibang company yun guys, hindi siya supermarket, siya hardware. 2 years din ako doon. Pero yun nga, pinangarap ko dati na magkapagtrabaho sa supermarket kaya ito binigay naman kahit paano ng Panginoon. Pero yun nga lang, titiis-tiisin muna kasi kahit maliit lang yung sahod, pagka may edad na tayo sa Pinas, talaga mahirapan ka maghanap ng trabaho sa atin. Hindi katulad nito kapag may edad ka kahit paano matatanggap ka pa rin. Problema nga lang kapag magkakaedad ka rito tapos mag-exit ka tapos maghanap ka ng ibang company tapos din ka naman magpapa-interview sa Pinas. Mahirap yun kasi nagbabase sila sa sa edad. Kapag medyo na yung edad mo, talaga mahirapan ka makapag-apply o kaya tatanggapin sa trabaho. Buhat ng age discrimination sa atin. Hindi pa ako nangalahati sa oras ng videos ko guys kasi yung videos ko 21 minutes pero yung binubus over ko nasa pa lang 9 minutes pa lang. Malaki talaga ng kaibahan guys kapag sa Pinas tayo nagtatrabaho kumpara sa abroad. Malaki talaga. Ang hirap ang voice over kapag sobrang taas ng videos mo, nauubusan ka ng salita. Hindi
Di pa ako nangalate sa videos ko. 21 minutes, tapos running 10 minutes pa ako nagsasalita dito. Sikreto lang talaga dito sa trabaho sa abroad guys is kailangan mo lang mahalin yung trabaho mo. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong pamilya. Kasi kapag hindi mo mahal yung trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal, di ba? Yung oras pala ng trabaho naman ito is siya guys, alas 7 ng umaga. Tapos magbubukas yung tindahan namin sa alas 8. Tapos uuwi kami ng alas 10 ng gabi o kaya alas 8 ng gabi. Depende na rin yun sa gusto mo kung mag-overtime ka. Kasi dito sa company namin isa na siya. May 2 hours kaming charity, walang bayad. Kaya doon yun yung isa rin nakakapanghinayang, pero wala. Tiisin mo na lang guys. Gigising ka sa umaga na yung feeling mo sarap pa sana matulog, pero kailangan mo gumising kasi may trabaho ka, diba? Yun yung isa sa mga struggle namin dito sa ibang bansa. Pero kung makikita mo naman yung resulta na pinaghirapan mo, mawawala lahat ng pagod at saka yung stress guys. Lalo pat makakausap mo rin yung pamilya araw-araw, dagdag na rin yung pagwala ng stress guys. Dito sa abroad, kapag nasa supermarket ka nagtatrabaho, kailangan mo talaga makuha yung 7 hours to 8 hours na tulog, kasi alam mo na kapag sa supermarket talagang maaga sila nagbubukas. Kaya ako kahit papano makuha ko lang yung 7 hours o kaya 8 hours mas maganda. Pero kadalasan 7 hours to 6 hours lang talaga yung tulog ko dito guys. Kasi alam nyo na, kung kapagod ka sa trabaho sa isang araw, makakatulog ng maaga, pero kailangan mo talaga magluto, di ba? Tapos yung luto ko palagasan na siya good for 3 days, para at least kahit pa paano ay makakapag-save ka naman sa mga ricados na bibili mo sa isang ulam. Pang 3 araw na rin siya guys. Para sa isang linggo 2 beses lang magluluto, di ba? Ganito talaga yung struggle namin sa pang-araw-araw dito sa abroad guys. Kaya yung mga nagbabalak pa lang dyan, kailangan nyo nang isipin o kailangan kayong may lakas na loob para, ayun sinasabi ko, para tawag nito, makuha nyo yung mga plano nyo sa buhay, di ba? Mahirap kasi kapag dire-diretso lang yung plano mo na wala kang iniisip bago mo gawin yun, kasi wala talagang pagsisisi na nasa huli. Nasa unahan, lahat talaga ng pagsisisi ay nangyayari sa kahuli-hulihan. Kaya bago kayo mag-abroad o kayo mag-isip na o magplano na pumunta na ibang bansa, kailangan baon nyo palagi yung mahabang pasensya guys, kasi dito mahirap. Kapag yung pasensya mo is katiting lang, talagang mahirap hanggang mag-adjust. Kasi iba talaga yung kultura dito guys. Iba yung kultura, iba yung pagkain, iba yung pananalita. Kaya kailangan mo talaga siyang aralin, at kailangan ikaw yung mag-adjust, kasi tayo yung nandito, tayo yung nangangailangan, tayo yung mag-adapt ng kultura nila. Kasi mahirap kapag hindi mo masabayan sila sa kultura nila, kasi mamumblema ka talaga, di ba? Kaya ito na lang, baon mo lang yung pananalig sa Panginoon, baon mo yung mahabang pasensya. Kailangan mo rin magdarasal sa araw-araw, pero kahit pa paano gagabay tayo ng Lord sa lahat ng mga ginagawa natin dito. Dahil hindi biro yung malayo ka sa pamilya. Yun yung pinakamahirap na trabaho, yung malayo ka sa pamilya, tapos makikita mo na sila every after 2 years. Tagal nun. Pero kahit pa paano may internet naman, so medyo okay na rin yun, di ba?
isipin nyo lang palagi yung pamilya mo guys para ma-motivate kayo sa mga ginagawa nyo rito. Kasi mahirap kasi pagka wala kang motivation dito, wala kang goal, di ba? Hindi mo alam yung mga ginagawa mo sa araw-araw. At ano lang, yung palagi ka na lang magdarasal, nabigyan ka niya ng malakas na pangangatawan para kahit pa paano ay magagawa mong maayos yung mga trabaho mo. Kasi dito sa ibang bansa guys, ang hirap talaga. Mahirap sa mga baguhan. Kahit nga ako nung unang dumadating dito sa ibang bansa, ang hirap. Kasi hindi mo alam yung salita nila. Number one yun. Hindi mo talaga alam paano ka makipag-communicate sa kanila. Tapos, yung ugali, grabe. Iba talaga. Pero sa awa naman ng Diyos, nalampasan ko yun lahat. Kaya ito, ako na rin yung nagpapayo sa mga baguhan, pinagsabihan, at saka tinuturuan yung mga magagandang para kahit pa paano ay at least may bahagi mo rin yun sa iba yung mga natutunan mo dito. Mahirap pagka pag wala kang pagdarasal o kaya pagmamahal sa Panginoon, kasi hindi ka talaga niya igagayad kung ano yung mga gagawin mo sa araw-araw. Pasensya na at medyo may maingay kasi pinandar ko lang yung maliit kong ceiling fan, electric fan pala. Kasi naliligo na ako sa pawis. Kaka-voice over ito kasi 20 minutes tong video sa to Kaya kailangan kong tapusin i-voice over to para kahit pa paano makuha ko rin yung 21 minutes, mapunuan ko rin yun, di ba? Dito pala guys, sa trabaho guys, kailangan mo talagang habaan pasensya kasi hindi mo alam yung mga ugali ng ibang kasama mo. Merong ibang magugustuhan ka, merong ibang hindi, merong ibang kaibigan mo, merong ibang hindi. Kaya kailangan mo talagang alamin o kaya kailangan mong kailangan mong matututunan yung mga iba-ibang bagay, yung mga ganung bagay, di ba? Para at least kahit pa paano ay marunong ka makipaghalubilo sa kanila. Number one dito, kailangan mong matuto yung salita nila para hindi ka maluko, di ba? Para kahit pa paano ay marunong ka rin makipagkausap sa kanila kasi kahit may kunti kang alam sa mga salita nila. Kasi yung pinakamahirap na salita guys, itong salita nila, itong Arabic, ang hirap. Kasi hindi mo talaga alam yung mga nila dito. Kapag di ka marunong makipaghalubilo sa kanila guys, parang ang lungkot rin ng buhay mo, di ba? Kasi yung buhay mo rito, buhay sa trabaho, buhay kwarto. Yun lang kasi matutulog ka, tapos pagtulog mo gigising ka, tapos pagising maliligo, kumakain, tapos punta sa trabaho. Pagkatapos sa trabaho, balik naman sa bahay, ayun, luto, tulog, kain. Ganun lang yung cycle ng buhay. Kaya kailangan mo rin maging mabait, hindi naman pero at least kahit pa paano magiging komportable rin yung mga kasama mo sa iyo, di ba? Kasi hindi lahat ng panahon medyo tayo, kailangan rin natin yung mga tawag ito, yung hindi man siya tulong pero ano yung tawag nito, yung sa English po, yung nakalimutan ko na, yung mga vibes, diba? Kasi kapag hindi ka marunong halubilo sa kanila, mahirapan ka guys. Kasi may mga oras talaga na kailangan mo ng backup o kailangan mo ng katulong sa trabaho, lalong-lalo na yan sa amin, lalo na pagka didiscarga kami ng mga item sa labas na sobrang init.
Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa yun, dapat may kasama ka. Kasi talagang mahirap yun pagka ikaw lang mag-iisa. Kaya kailangan baunin mo rin yun kapag pupunta ka dito ng ibang bansa. Kailangan mong marunong makipaghalubilo. At dito mo rin matutunan o kaya makikita yung mga ugali ng Pinoy. Kasi real talk lang tayo guys, hindi lahat ng Pinoy tutulungan ka o kaya motivate ka. Hindi, kasi dito mayroong dalawang klase. Mayroong ibang ibabagsak ka, mayroong ibang tutulungan ka. Real talk talaga yan guys. Okay guys, salamat sa panonood guys At saka huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ilalagay ko na lang yung link ko sa comment section. Okay guys, salamat sa panonood. God bless us all. Huwag niyo palang kalimutang i-like and share yung videos ko guys. At i-hit nyo na rin yung notification bell para magiging update kayo sa mga susunod ko pang videos. Okay guys, thank you for watching. Please subscribe. God bless. Ano pala guys, munti ko na makalimutan, paki-comment down below yung mga lugar nyo guys para kahit pa paano alam ko kung saan nakarating yung videos ko. Hey guys, Salamat. Kaswalo for more hands.